So, anong nangyari dito? Natapunan ng tubig alat. Morning, Marinduque. Kefalek. Ayan, kefalek mga habibi. Mga kadaks, tamam? At ito na nga yung isa sa mode of transportation natin papuntang Marinduque. My hometown, Marinduque. Bali, ang gagawin natin muna is bibili tayo muna syempre ng ticket. Ang estudyante natin is nagkakahalaga ng 400 pesos isa. Then yung PWD and senior citizen. So bali same price lang sila. Then yung isang sasakyan naman is nagkakahalaga ng 3,300 o almost 3,400 pesos. And then yung motor is 1,300. Bali libre na yung riders doon, yung driver. So ito na nga, at dalawa rin yung barko na aalis. So meron kayong mga options. Isang parang ex mo lang, marami kayong options. So isang virgin at isang hindi virgin. Virgin pala isang Montenegro at saka isang Star Horse. So yan yung naabutan namin doon na mga barko. So bali iba-iba din ang timings niyan. Ang oras ng pag-alis, merong alas 12 ng gabi, madaling araw, merong 2:30, merong 6 at merong 7:30. Pero ang sabi kasi ng Coast Guard yan, kapag napuno na or maraming pasahero ang isang barko, aalis na lang siya bigla. So the earlier the better na doon na kayo sa Lucena Port or Balanacan Port. So sa mga travelers, no, kung gusto niyo bisitahin ang probinsya, ang aking probinsya, ang Marinduque, so ito yung pinaka easiest way, no, papuntang Marinduque. Super safe ito super safe ito, kaya wag kayong matakot. Ang technique lang dito is kapag nasa barko ka na, paunahan, mayroon kang dalawang options. So mayroon kang pwede ka dun sa open area kung gusto mo makalanghap ng sariwang hangin at makita mo yung talagang dagat, no? And then meron din isang air conditioner. Ayan, air condition room yan. So dalawa ang pahingahan bali, pero dapat maaga ka rito syempre. Yung nauuna, kung gusto mong mauna, dapat doon ka na sa aircon. Kung gusto mo man makita at ma-enjoy yung biyahe, ng buong biyahe, dito ka sa labas. Nung umalis nga pala kami ng Balanacan Port, medyo maalon, no? Wavy. Wow, English yun Pero medyo kalmado din So aabutin ang biyahe natin ng 3.5 to 4 hours. Sigawan po tayo ng captain ngayon. So sa Marinduque, pure Tagalog pure Tagalog. May halong Bisaya, pero pure Tagalog alam ko. Like yani, baya, yan, mandin, utoy, ining, yan. Ganyan ang mga salita ng mga taga Marinduque, yan. So for today's video, ay wag yun. Bawal yun. So for today's video, mga habibi, yan. So bababa na po tayo. So nakita nyo naman, di naman kayo mga bulag, di ba? Bababa na tayo. Ayan. So sabi nga sa vlog, at nakababa na nga po kami ng barko. Ay bababa pa lang kami ng barko. Ayan. So kukunin natin yung sasakyan. So welcome to Marinduque. Nagwawala si Kapitan. O yan. Mga motor, lupit. Ano gagawin dito? Kailangan mabuhusan muna ng tubig na tabang. Mabuhusan ng tubig na tabang. Ayan o. Dito. Puro asin. Okay. Ayan o, puro asin. At lakas ng alon. Ayan, so anong nangyari dito? Natapunan ng tubig alat. Ayan. So ang technique dyan, huwag mo nang iwa-wiper daw.
Ito lalagyan ng tubig tabang. Ayan, ganyan yan, oh. Yan ang technique dyan. Yan. Ito puro mga asin, oh. Oh, yan, oh. Tunay na asin, ha. Tunay na asin. O, ganyan na natin. Malakas ang alon. Oh. Malakas ang alon. Baliktad. Tunay na asin yan. Ayan, nakita nyo naman. Ayan. Malakas ang alon kanina, tapos biglang uminit. Malakas ang alon. Malakas ang alon kanina. Oo, ay tumatalsik pa loob. Tumatalsik pa loob. Oo, ay tumama sa mga sasakyan. Ito ang nangyari. Nagkaroon ng asin. Oo. Okay, so babanlawan ng tubig tabang. Ganon. Ganon pala nangyari doon, mga habibi. Ayan, tour ko kayo. Yun, doon kami galing sa taas. Oh. Ito yung way of transportation papuntang Dalahican going to Marinduque. At the same time, Marinduque going to Dalahican din. So, pupunta kayo ng Manila. Ayan. So, mahaba ang pila papunta doon. Mahaba ang pila. Ayan, tapos meron tayong mga nakikita doon, oh. Yan. After 3 to 4 hours ka ng ating biyahe dahil medyo maalon at itong barko is punong-puno ng maraming sasakyan, finally, narating na natin ang tinatawag na Dalahican Port. At ito ang bubungad sa inyo, itong si Mama Mary. So, ang magiging biyahe natin from port to our house is almost 2 hours. So, dadaanan pa natin ang barangay ng Mugpog, ang barangay ng Santa Cruz, ang town ng Santa Cruz, dahil nasa gitna tayo ng Santa Cruz to Torrijos. So, almost 2 hours. Pero bago ang biyahe natin, no? Bago ang biyahe natin, kahit hindi tayo kagwapuhan or kagandahan at kaputian, kailangan natin ng sunblock. Ayan ang protection sa araw dahil for today's video tayo ay isang driver muna. Hindi tayo hayahay.